Sabi po sa Isaiah 40:31, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad silang gaya ng isang agila, tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. Tayo po'y magpatuloy sa pagmumuni-muni sa harapan ng ating Panginoon. Tayo po'y sama-samang manalangin. Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sapagkat tinupad mo ang iyong pangako na kung kasang kami nagkakatipon, ikaw ay naroon. Ngayon naman, bayaan mong sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan sapagkat ikaw ay Diyos na dakila, nangyayari sa buong sanglibutan at nakikita namin ang iyong dakilang kalwalatian at kapangyarihan. Panginoon, bayaan mo namang sambahin ka namin ngayong umaga sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen.
makakaupo po ang kapulungan. Sabay-sabay nating awitin ang dalhin ng ilaw. Sabay-sabay po nating sambitlain ang sumasampalataya ako. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa. At kay Hesukristo na anak na buktong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sama-sama po tayong umawit para sa ating Panginoon. Yan, batiin mo naman yung katabi mo, sabihin mo, nagpapasalamat ako sa Lord dahil nandito ka at nagpapatuloy. Yan, we have been through typhoon, flood, and sa ibang lugar may mga lindol, may mga
school shooting. Pero andito tayo, nagpapatuloy dahil tayo yung mga anak ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya sama-sama po tayong umawit because this is the day that the Lord has made. There's a light that shines with open grace fills the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. 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 Yes, Lord. Patuloy po tayong umawit at sabi nga, kahit mahirap, kahit hindi natin alam yung anong gagawin natin sa next step, pero yun yung tinatawag na faith in action na kahit hindi mo pa alam yung result, pero susunod ka. And this song reminds us na magtiwala ka sa Panginoon. Kahit hindi mo alam kung anong mangyayari, anong plano ng Lord sa buhay mo, isurrender mo lang sa Kanya. Tayo po yung masama-sama umawit. Blessed assurance, Jesus.
trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, and this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. He didn't fail you then. He won't fail you now. Whoa. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought
sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God. Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. Yes, Lord. Patuloy kaming magtitiwala, Panginoon. Patuloy namin ibibigay yung aming buhay, Lord. Kahit hindi namin alam kung ano yung susunod na mangyayari, Lord. Hindi namin alam kung ano yung gusto mong plano sa amin, Lord. Nagpagkus nandun yung aming faith, Panginoon. Patuloy kami magtitiwala, Panginoon. Ibibigay namin yung buhay namin. Alam naming Ikaw yung nakakaalam ng lahat ng bagay, Panginoon. At alam mo kung ano yung plano, alam mo kung ano yung gusto mong mangyari sa amin, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin ang lahat na to, Panginoon, sa iyo lamang. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen. At palpak po, Panginoon. Sa Diyos po ang pinakamataas na papurit pa sa salamat.
Amen po. Tunay ang pagpapala ng Diyos ay siyang sumatin sa araw-araw. Magandang umaga po sa inyo lahat. So magandang araw natin ngayon. Natapos na tayo sa ulan. Siyempre, pagkatapos ng ulan, may araw na darating sa atin. And nakaka-inspire lagi ang ating mga kabataan dahil nakita natin the new generation of PAO. Sabi ko kanina kay JM, ang ganda ng bihis mo. Nung pala siya ang di ba? Siya ang mangunguna. So, feel natin yung kanyang may inspirasyon na manguna and sa lahat ng mga bagong kabataan. Naway ito'y pagpursigihan natin na gawin. And it's always an inspiration for the adult choir. Laging na-challenge sa pagbibigay ng kanta. No? So kung kayo sa inyong puso ay merong nais maglingkod kumanta, huwag mahiya. Mag-join po tayo sa ating adult choir. Amen. Sadali po tayo manalangin. Maging kalugod-ugod nawa, mga salita ng aking bibig, ang pagbubulay-bulay ng yung mga salita sa araw-araw. O Panginoon Diyos, na aking manunubos sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ngayon po ay napakaganda ng ating topic ngayong araw na ito. Ito ay tungkol sa pananampalataya. And ang topic natin is about faith in action. Para tayo magkakaroon ng pananampalataya na may gawa. And titignan natin yung buhay ni Abraham. Ang walang humpay na pananampalataya ni Abraham sa Diyos. And ang ating pong verse ay makukuha sa sa Genesis 12, 1-4, tsaka Hebrews 11:8. Yan. So, sadali po tayong tumayo. Basahin po natin ang ating teksto ngayon. Sa Tagalog po, yan, basahin natin. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Ngayon, sinabi ng Panginoon kay Abraham, lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, at kahit sambayan ng iyong ama. Pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Gagawin kong santanyang na bansa ang lahi mo. Pagpapalain kita at magiging tanyag ang pangalan sa magitan mo. Marami ang pagpapalain. Pagpapalain ko ang magagandang sa iyo, pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ng tao sa mundo. Kaya umalis si Abraham sa Haran, pumunta sa Kanaan, ayon sinabi ng Panginoon sa kanya. Nasa 75 taong gulang noon si Abraham. At sabi sa Hebreo 11:8, 1, 2, 3, dahil sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos na pumunta sa lugar, pinangako sa kanya, malis siya sa bayan kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pagpalain ng Panginoon, magabasa kanyang mga salita. So sabi rito, ano po ba raw ang pananampalataya? Mari kong i-describe ito, ang pananampalataya, sa isang upuan o yung upuan na kinatatayuan nyo ngayon. Maayos ba ang inyong pagkakaupo dyan? Okay.
Sabi, ganun yung pananampalataya. No? Para siyang pag-upo dun sa isang upuan. Alam mo na maayos yun, yung mga pako, maayos, yung tabla, nakakaupo ka, and miski na sumandal ka, o gumilig ka in everything, is nagtitiwala ka na kayang kang buhatin ito. Kasi kayang-kaya yung bigat mo sa mga upuang ito. Sabi, ang pananampalataya ay isang pagtitiwala, tumutugon sa salita ng Diyos, at kumikilos ng may pagtalima kahit hindi nakikita ang magiging resulta. Ang Genesis 12, kung titingnan natin, ay nagpapakita po ito ng isang mahalagang yugto sa banal na kasulatan na habang tinatawag ng Diyos si Abraham upang lisanin yung lupain at sumunod sa kanya, ay pumunta doon sa hindi kilalang lugar. Although ang mundo ni Abraham ay nababalutan ng kaguluhan at idolatria at kawalan ng katiyakan, doon mismo nagsimula ng tipan ang ating Panginoon. Nangako siya na pagpapalain ang buong Israel upang maging pagpapala ng lahat ng mga bansa. Ang naging tugon dito ni Abraham ay naging isa itong huwaran ng pananampalataya. Diba? Siya nga po yung a man of faith at yung pagtalima para sa lahat ng mananampalataya. Isipin po natin, paano tumutugon ang isang mananampalataya sa salita ng Diyos kapag hindi pa niya nakikita yung kahihinatnan. Paano ba tayo tumutugon? No? Kapag sinabi ni God na go, or sumunod ka, o pumunta ka rito, agaran ba tayong sumusunod? O iniisip natin, pupunta ba ako doon? Susunod ba ako? Sa pagtawag ng Diyos kay Abraham, ay dito natin makikita na ang pangako ng Diyos ay nauuna sa paliwanag. At saka yung pagtalima, yung pagsunod, nauna sa pangunawa. Pinapakita ng bahaging ito na ang pananampalataya ay hindi lamang po passive na paniniwala, kundi ito'y isang aktibong salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. There are 3 things. 3 bagay lang po ang kailangan nating gawin upang ang pananampalataya ay magkaroon ng gawa. Una, ang panawagan. Yung pananampalataya, simula sa panawagan. Panawagan na magsimula, na tumalima. Sumunod tayo. Pangalawa, ito ay kapanatagan o pagiging kumpiyansa, the confidence doon sa tipan ng Diyos. At pangatlo, paninindigan na magpatuloy sa pananampalataya. So doon na po tayo sa number 1. Ang sabi po sa
Sa number 1, ang panawagan ay magsisimula po sa pagtanima. Magsisimula ang pananampalataya sa pagsunod. The call to commence in obedience. Ang Genesis 12, 1-4 ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng buong Biblia na sabi ko nga, nagsimula yung opisyal na pagtipan ng Diyos kay Abraham at sa tao sa pamamagitan ni Abraham. Ito rin yung pundasyon sa bagong sa New Testament dun sa Hebrews 11:8 na binasa natin. So, atin pong hihimayin dito ano yung ibig sabihin ng pagtawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano po sabi sa Genesis 12:1? Sabi doon, sinabi pa ng Panginoon kay Abraham, umalis ka, lisanin mo ang iyong lupain o bayan, ang iyong mga kamag-anak, at sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupang ituturo ko sa iyo. Dito, makikita natin ano ba yung utos ng Diyos. Dito, pinapakita ito isang radikal na pag-iwan dun sa nakagawian. Pag sinabing radikal, yung mabilis sa pag-atras, mabilis sa pag-alis. Sa sitwasyon ni Abraham, ito ay isang malaking sakripisyo bilang ama ng tahanan at kilala sa bayan ng Israel. Kasi ang antas po ng sakripisyo dito, mataas yung antas ng sakripisyo. Kasi, una, sabi, nilisanin niya yung bayan, yung country. So ano yung nilisanin niya? Nilisanin niya yung kultura, tsaka yung kapaligiran. Alam natin, ang bayan ng Ur of Chaldeans, ay mayaman sa banlik ng lupa. Dahil sa mga ilog, kaya sagana po siya sa pananim, tulad ng trigo, tulad ng barley, tulad ng mga dates. Alam niyo yung dates? Dito rin, yung kultura doon ay nababalutan ng pagsamba sa iba't ibang Diyos. Ito yung atmosphere ng bayan na yon. Kasi, yung utos sa kanya, paglisan doon, tatalikuran niya yung ibang Diyos. Kasi doon, sumasamba sila sa maraming Diyos. At ang pinaka-prominente na Diyos noon ay sa Ur, pangalan noon, si Nana. Nana, ang ibig sabihin, sin. Yun yung Diyos ng buwan. No? So, una, bayan. Pangalawa, kamag-anak o relative. Ito yung pag-iwan sa kanyang social network, yung community of friends, na nagbibigay po sa kanya ng kasiyahan, tsaka protection, kasi kilala sila dun sa bayan na yon. At pangatlo, iiwan niya yung bahay ng kanyang ama. His father's house. Ang kanyang mga
mamanahing ari-arian, yung seguridad at pagkakilanlan. At doon, pupunta siya sa isang lugar na hindi niya kilala, walang katiyakan. Sinabi doon, sa lupang ituturo ko sa iyo. So, binanggit doon, pupunta siya sa lupa na hindi niya alam. Hindi binigay yung pangalan ng lugar. Basta, tinuro ng Diyos. Alam niyo po, ang nangyayari kay Abraham ay kadalasan din po na nangyayari sa bawat isa sa atin. Kapag inuutusan tayo ng Diyos na gawin yung isang bagay, kahit hindi pa natin alam kung ano at saan tayo dadalhin ng utos. Katulad din po ito ng comfort zone natin. Maaring ngayon, nasa comfort zone tayo. No? And itong comfort zone na to, this is what we are. Ito tayo eh. Nandito tayo sa comfort zone. Ngunit, sinasabi rito, yung pag-alis sa ating comfort zone at pumunta tayo doon sa faith zone. Yung leap of faith na tatawirin natin kung susunod tayo sa ating Panginoon. What we want to be in the sight of God. Na magtiwala sa Kanya kahit hindi pa natin alam ang pupuntahan natin. Ang bayan po ng Ur, ito po yung comfort zone ni Abraham na kanyang binitawan. Ngunit, para po sa atin, yung Ur o Haran sa buhay mo ngayon ay ito yung comfort zone. So, ano ba yung Ur o Haran sa buhay mo ngayon na gusto nang pabitawan sa iyo ng Diyos upang tumalima ka, upang sumunod ka sa Kanya? Sipin natin, ano ba yun? Ano ba yung Ur na ito sa buhay ko na, Lord, bitawan ko na to. Bibigay ko na sa iyo. Sinusunod ba natin ang Kanyang kalooban? O sinusunod pa rin natin ang ating mga sarili? Para mas maintindihan natin ito, kakausapin ko ang kabataan at ang kababaihan, mga nanay. Para sa kabataan, gusto ng Panginoon, sundin natin siya. Tama ba? Sundin natin yung perfect will ng ating Panginoon. Pero minsan, nababalutan ito ng maraming mga bagay. Minsan, may tinatawag na perfect feed. Alam niyo yung perfect feed sa Instagram? At saka sa My Day mo. At sabi dito, sa mga kabataan, huwag mong ipagpalit ang perfect will ng Diyos sa iyo para lang sa perfect feed ng Instagram mo o My Day mo. Yes, maganda yung post. Nagpo-post tayo, nagbablog tayo para humanga sa iyo yung tao. Ngunit, ito'y isang trend lang. Ang trend, lumilipas po yan. Pero, ang plano at perfect will ng Diyos sa inyo mga kabataan, ang will ni God sa iyo, ang plano niya sa iyo, ay ito'y hindi po makakasama sa iyo.
kundi ito'y magkakaroon ng kabutihan, pangmatagalan, at para sa iyong kinabukasan. Para din itong trailer o preview na pinapanood natin. Pero kay God, iba yung sistema niya. Dapat pindutin mo muna yung play. Pindutin mo yung play ng pagsunod o pagtalima mo sa Kanya. Huwag tayong mangalinlangan dun sa direksyon na gusto ng Diyos sa inyong mga kabataan. Para po sa mga magulang, minsan iniisip natin, seguridad. Paano ko ba po-provide ang aking pamilya? No? Mga nanay at tatay, ang tunay na seguridad ng pamilya ay wala sa laki ng ipon o mga ari-arian, kundi sa lalim po ng pagsunod mo sa Diyos, sa Panginoon. Mas mabuti na maglakad ka sa madilim na kasada, kasama mo si Lord, kesa maupo sa komportableng bahay na wala siya. Minsan sinasabi natin sa mga anak natin, anak, sundin mo to, gawin mo to, gawin mo yan. Pero ang tanong, tayo bang mga magulang? Sinusunod mo na ba ang Diyos above all else? Sa pagkakataong ito, hinihingi ng Diyos ang pagsunod mo muna bago natin maunawaan ang lahat ng bagay. Nagsisimula ang pagtalima sa pagtitiwala sa salita ng Diyos kahit hindi malinaw ang hinaharap. Basang mahalaga, tumutugon tayo, nananampalataya tayo sa ating Diyos. Kasi ang sabi sa Hebrews 11:12, yung binasa natin kanina, paano natin mayug na ito? Sabi, yun daw pagsunod sa Diyos, yung pagsunod kay Abraham, ay may hintalod natin sa pagmamaneho sa dilim. Di ba gumagamit tayo ng GPS? No? Gumagamit tayo ng GPS para mapuntahan natin yung ating gustong puntahan. Ano po ba ang halaga ng pagmamaneho sa dilim gamit yung GPS? Kasi, di ba pag nagmamaneho tayo sa gabi, gamit natin yung Waze o yung Google Map. Sa Waze po kasi, sa Google Map, hindi pinapakita yung 100 na kilometro. Yung 100 kilometers. Pinapakita lang yung 50 meters na naiilawan ng headlight mo. Di ba? Ibig sabihin, hindi mo kailangan makita yung dulo ng biyahe para magsimula kang umabante. Kailangan mo lang sundin ang susunod na utos ng Waze. Kumanan. Kumaliwa. Pagkatapos, kumanan uli. At nandun sa kanto. Kasi, pag hindi mo sinunod yung GPS, sasabihin niya, umikot ka. Umikot. 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 Hindi ka tatantanan ng GPS o ng Waze. Kaya, ang option mo, sumunod ka na lang. Ang pagsunod po sa ating Panginoon ay tulad ng pagmamaneho ng gamit ang GPS. Una, ang Diyos ang nagbibigay ng tamang direksyon
sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Nagbibigay ang GPS ng babala pag medyo traffic. Kapag tayo naliligaw o lumiliko tayo sa maling daan. Tulad din po yan ng konsyensya o salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin kapag naliligaw tayo ng landas. Ang Diyos ang tunay na gabay sa ating daanan. 100%. Kung paano nagtitiwala tayo sa boses ng GPS, kailangan kahit hindi natin kita ang liko sa kanan, nagsasabi siya 400 meters kung anong gagawin mo at kung saan siya pupunta. Ngayon din po yung pagtitiwala sa Diyos. Desisyon na magtiwala tayo sa Diyos, humakbang po tayo ng paunti-unti, bit-bit yung pananampalataya na gagabayan tayo kahit gaanong kilometrong layo ang layo nito. Kaya, ang pananampalataya po, magsisimula ito kung saan natatapos ang pangunawa. Kaya, manampalataya tayo sa Diyos. Manampalataya ka muna at maunawaan mo ang lahat ng mga bagay. Pangalawa, ang kapanatagan o panatag ka at kumpiyansa sa tipan ng Diyos. Makikita po natin yan sa verse 2, verse 3, at 4b. The confidence in God's covenant. Sa verse na yon, sinabi po yung 7 pangako ng Diyos. Siguro naman, kung ito'y 7 pangako ng Diyos, sa tingin ko susunod ka na. Sabi doon, gagawin kitang isang malaking bansa na kahit baog ang asawa niyang si Sarai, binigyan siya ng anak sa loob ng 90 years old. Si Abraham ay 100 years old. Sabi, pagpapalain kita. Ito po yung mga material at spiritual na kasaganaan na binibigay sa iyo ng Diyos. Tapos, gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Tunay na si Abraham ay naging man of faith. No? At tayo rin, kung tayo susunod, tunay na karangalan mula sa Diyos ang matatamo natin. Sabi, ikay magiging isang pagpapala. Hindi lang para sarilinin, kundi para ipamahagi yung pagpapalang ito. We are blessed to be a blessing. Pagpapalain ko ang mga nagpapala sa iyo. Ibig sabihin ito, ito'y banal na proteksyon. At susumpahin ko ang mga susumpa sa iyo. Ito'y katarungan ng Diyos laban sa kaaway. At yung panghuli, sa pamamagitan ko, pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa lupa. Ito po yung pinakamahalaga. Dito, kasi nagsimula yung lahi ni Abraham. Ang lahi, dito nagsimula yung lahi ng ating Panginoong Hesus na nagliligtas sa buong mundo. Kaya, lubos po tayong manalig na maaasahan po natin yung mga pangako ng Diyos. Ano man ang mga hadlang at limitasyon ng tao. Ang pananampalataya ay panatag na umaasa sa katiyakan ng pangako ng Diyos. Maging panatag tayo sa pangako ng ating Panginoon.
minsan po sa mga kabataan, di ba meron tayong mga peer pressure, meron tayong mga kakulangan, no? Peer pressure sa mga kaeskwela natin. So, wag po natin hahayaan yun. Wag nating hayaan na ibaba yung standard mo o gumawa ng shortcut para sumabay ka sa uso. Kasi yun ang gusto ng mga kaklase mo. Bakit tayo makikigulo sa sale ng mundong ito kung kay Lord naman, fully paid na ang magandang kinabukasan mo? Kaya asahan mo yung promise ni God. So sa mga nanay, na huwag nating intindihin yung mga ibang mga bagay. Sa mga tatay, tapat ang Diyos, no? Pag sinabi niyang maging panatag ka lang, maging umasa ka sa pangako na ibibigay ko sa iyo. Tandaan natin, mga magulang at mga kapatid, walang sitwasyon o yugto ng ating buhay ang makahahadlang sa Diyos sa katuparan ng kanyang mga layunin sa bawat isa sa atin. Kaya yan po ang lagi nating tatandaan. Manalig at manampalataya sa katapatan ng tipan ng Diyos kaysa sariling lakas. Ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin ay kinabukasan, ay mas matatag kaysa sa anumang panandaliang karangyaan na inaalok ng mundo. Pangatlo po, sabi, ang paninindigan na magpatuloy sa pagtitiwala. Manindigan po tayo na magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Tandaan natin na ang pananampalataya ay nakikita po sa gawa. Hindi lamang sa hangarin. No? Sa Genesis 12:4, umalis si Abraham, sinunod ang Diyos, miski na 75 years old na siya. Dito po natin makikita ang agarang aksyon ni Abraham at kung paano tayo sumusunod sa Diyos. Hindi tinitingnan ni Abraham kung may kakayahan pa siya. Agaran siyang sumunod sa Diyos. Hindi niya po tinanong, bakit o paano? Ang kanyang pananampalataya ay mas mataas at nakikita sa kanyang mga paa. He walked with God and become blameless. Sa buhay ni Abraham, kasi pagdating ng 75, doon lang siya tinawag ng Diyos. Nung 99, siya, sabi, magkakaanak. At nung 100, nagkanak siya. 99, nabuo yung tipan ng Diyos sa kanya. Tayo po kaya, sa edad natin, muna tayo sa edad na 75. Karaniwan sa mga tao, nagre-retire na. Minsan nga 60, nagre-retire na at nagpapahinga na. Pero kay Abraham, ito pala yung simula ng kanyang layunin. Tandaan natin, mga magulang at mga kapatid, to truly move our faith into action
hindi natin tinitingnan kung tama na ba ang nagawa natin. Kung hindi, paano ba o saan pa tayo makapaglilingkod sa ating Diyos? Na magkaroon tayo ng kumpiyansa, magkaroon tayo na magpatuloy at maging gagamit-gamit sa ating Panginoon. Kaya, hindi pa huli ang lahat sa atin. Gagamitin ka pa ng Diyos. Bakit? Pinapakita ng Diyos na walang pinipiling edad o retirement ang pagtawag ng Diyos sa iyo. Huwag natin kalimutan, may value ka pa sa Diyos. Marami pa siyang i-reveal sa iyo. Katulad ito ng isang magsasaka na nagtanim ng Chinese bamboo. No? Sa unang taon, dinilig niya, inalagaan niya to, pero walang lumabas na usbong. Sa ikalawa, sa pangatlo, sa pangapat na taon, patuloy niya itong inaalagaan kahit tinatawanan na siya ng mga kapitbahay niya. Kasi walang nangyayari. Walang progreso. Ngunit, sa ikalimang taon, sa loob lamang ng 6 na linggo, ang kawayan ay biglang lumago. Umabot sa 80 na talampakan. Sa nakaraang 4 na taon, yung kawayan pala ay nagpapalalim. Pinapalalim niya yung ugat sa malalim na lupa upang kayanin yung paglaki kapag dumating ang unos. Kaya magkaroon po tayo ng katapatan sa gitna ng mabagal at nakakapagod at magpatuloy tayo kahit wala tayong nakikitang resulta. Ang pananampalataya ay hindi lamang sa magandang pagsisimula. Ito ay isang desisyon na magpatuloy. Magpatuloy tayo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Katapos-tapusan, ang sabi, tumugon si Abraham sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisimula sa pagtalima, pagpapatuloy ng pagtitiwala at pananatili ng panatag na katapatan sa Diyos. Ngayon din naman po para sa atin. Tinatawag tayo upang lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Nagtitiwala sa gabay at tutupad ang Diyos sa bawat pangako sa kanyang sakdal na kalooban. Habang lumalakad tayo kasama ang Diyos, ang kanyang patnubay ay higit pa sa paminsan-minsang direksyon. Ito'y nagiging impluensya na humuhubog sa ating pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng pagtitiwala, pagtalima at pakikipag-isa sa Kanya. Sapagkat kapag patuloy tayo nananahan sa Panginoon, matutuklasan natin ang Kanyang presensya ay hindi lamang
nangunguna, kundi nagbabago rin sa mga puso sa buong pangyayakmay. Nawa po, sa mga mensaheng ito, makita tayong nananampalataya, gumagawa, at lumalago sa ating Panginoon. Tayo po'y tumayo. Dakilang Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito. Nawa, Panginoon, mamuhay kami ng gumagawa, Panginoon. Ang pananampalataya namin sa iyo ay lakipan namin ng gawa na hindi namin tinitingnan kung ito'y malayo o hindi natin tinignan kung ito'y mahabang proseso o walang resulta. Kundi, tumugon kami. Sabihin namin, yes, Lord, susunod ako sa iyo. Maraming salamat sa araw na ito. Nalangin namin sa pangalan ni Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon. Kaway mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, salamat. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan,
nasugatan sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mapinapuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa mga nagbigay ng kaloob na ito. Tuloy, Panginoon, payabungin mo kanilang mga buhay, kanilang mga pamilya, patuloy na mag-aalay, bigay sa iyong upasan. Kanilang mga pamilya, ipadabayan mo, Panginoon, sa araw-araw. At ang mga kaloob na ito, tuloy na makatulong sa umasan ng iyong sambayan, Panginoon, sa iyong iglesia, magamit sa mga gawain para sa iyo. At sa hanggang ito, Panginoon, tuloy, Panginoon, na nadako kami sa pagbabasbas at pagbibigay ng pagpapala sa dumapit ng karawan, anibersaryo ng kasal, at iba pang mga pagpapasala. Tunay, Panginoon, gamitin mo po ang iyong lingkod upang basbasan sila sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Inaanyayahan po muna ang mga nagdaos at nagsisipagdaos ng kanilang kaarawan at mga anibersaryo. Makakasunod na po ang mga nais magpabasbas para po sa pasasalamat.
Inaanyayahan po ang ating Elder Nep Ordonez para po sa pangunguna sa ating pong healing prayer. Maaari na pong lumapit sa harapan ang mga nais na magpapasbas para po sa healing prayer. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama sa Langit, lumalapit po kami sa iyo ng may pagpapakumbaba at buong pagtitiwala. Dinadala po namin sa inyong harapan ang aming mga kapatid dito sa iglesia na kasalukuyang dumadanas ng iba't ibang sakit at mga kahinaan. Dinadalangin namin, O Diyos, ang iyong mapagpagaling na kamay na dumampi po sa kanilang mga katawan at ipanumbalik ninyo ang kanilang kalakasan, ang kanilang pag-asa, ang kanilang kalusugan. Ipuin po ninyo sila ng inyong pagmamahal upang maramdaman nila ang inyong kapayapaan at kalinga. Ama, palakasin po ninyo ang kanilang pananampalataya upang sa gitna ng mga pagsubok na ito ay hindi sila panghinaan ng loob. Bigyan niyo po sila ng kagalakan at katahimikan sa kanilang puso. At ipagkaloob ninyo rin ang karunungan at kasanayan sa mga doktor at mga tagapagpangalaga sa kanila upang maging kasangkapan sila ng inyong kagalingan. Nilalapit din namin sa inyo ang aming Pastor Er na patuloy mo pong ipagkaloob ang kagalingan sa kanya at kalakasan upang maibalik din niya ang kanyang mga gawain dito sa aming iglesia. Niaalay namin sa iyo ang lahat ng pag-aalala, mga worries namin, Panginoon, ay binabalik namin sa inyo sapagkat alam namin na ikaw ang makapagtatanggal ng lahat ng ito. At naway makita namin ang inyong kabutihan sa bawat araw at maranasan ng aming mga kapatid ang ganap na paggaling ayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen.
Tayo po ay tumayo para sa ating doxology. Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa aming pagpipinid ng panambahang ito. Ikaw, Panginoon, patuloy na mag-ingat, magpala sa bawat isa sa amin at makamit nila ang iyong basbas. Ang hindi matingkalang pag-ibig ng Diyos na sumasa ibabaw ng lahat ng pag-iisip at siyang gumabay at mag-ingat sa iyo at sa iyong pamilya sa araw-araw hanggang sa muli nating pagkikita. Ang kanyang pagliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo ang magpatibay sa inyong mga buhay sa Diyos na makagagawa ng higit sa lahat na maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nag-aari sa atin. Ang pag-iingat ng Panginoon siya sumatin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sabay-sabay po natin sambitin ang ating pong pabaong mensahe. Ang pananampalataya sa Diyos ay nangangailangan ng pagtugon sa tawag upang sumunod kahit hindi natin alam ang buong paglalakbay. Magkaroon ng kumpiyansa sa pangako niya at magpatuloy na magtiwala sa Kanya hanggang masunod ang Kanyang utos ng may kagalakan at tagumpay. Ang ating pong mission statement, sabay-sabay po tayo. Ang Tipas Unida Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesia matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin na humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Tayo po muna yung makakaupo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat and welcome to Tipas Unida Church, the church that... Para po sa ating natapos na pananambahan ngayong pong August 23, 2026, ang naghatid po ng mensahe ang ating pong Pastor Jojo Filio, tanging awit Sister Krisha Menjola at TUC Adult Choir. For our flower sponsor, Sister Ana Marie Angelico, Sister Pura Katahan, and Brother Noriel Ordonez. Ang nagsindi po ng kandila ang ating pong Sister Chona Pagkalinawan. For our hymns leader, Sister Doris Pagsisihan and Brother DJ Ordonez. Narration leader, DNP Joey Talampas. Para naman po sa ating susunod na Sunday worship service on August 30th, 2026, sa ganap po na 9:30 ng umaga, ang maghahatid po ng mensahe ang ating pong Pred June Make, tanging awit Sister Kia Madmedu at TUC Choir. Ang magsisindi po ng kandila ang ating pong Sister Jackie Ordonez, hymns leader Sister Grace Kayabyab, narration leader Sister Edith Maglipon. At para po sa ating midweek service and prayer meeting on August 27, 2026, sa ganap po na 7:30 ng gabi, ang maghahatid po ng mensahe ang ating pong Pastor Jojo Filio, patnugot Sister Annie De Magela, testimony Sister Ana Marie Angelico, tanging awit Brother Noah Pagkalinawan, hymns leader Sister Jeneline De Magela. At narito po ang mga susunod na speakers for our midweek service.
On September 3, TNP Joey Talampas. September 10, Pre-June Pagsisihan. September 17, TNP Edbay. September 24, Pastor Jojo Filio. At para naman po sa ating M310 Club, ang ating pong ikapu ay maaaring i-deposit via BPI Savings Account under Iglesia Evangelica Unida de Cristo or transfer via GCash under account name Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunan ng picture sa phone at ipadala as a private message sa ating pong kapatid Lady Filio para po ma-record. Gayun din po para po sa ating NOAA project and building blocks, ang ating pong kaloob ay maaaring ibigay through cash sa ating pong kapatid Andeliza Ordonez or transfer via GCash under account name Andeliza Ordonez or through security bank transfer under account name Andeliza Ordonez. Gayun din po, ang deposit slip or transfer confirmation ay kunan ng picture sa phone at ipadala as a private message sa ating pong kapatid Andeliza Ordonez para po ma-record. At nagpapatuloy din po ang ating Sunday School every Sunday dito po sa Tipas Unida Church. At nagpapatuloy din po ang ating Bible study every Saturday 2 p.m. to 3:30 p.m. For our BS Family 1 and 2, ito po ay via Zoom. For our BS Family 3 to 6, ito po ay face-to-face dito po sa ating church. At nagpapatuloy din po ang ating prayer meeting every Wednesday 6 p.m. Ito po ay via Zoom at ang Zoom link po ay ipapadala sa ating pong TUC members chat group. At para po sa ating family altar, the volume 2 is now available for our families who have completed the volume 1. Please connect with your assigned deacon to get your new lesson materials. And ini-encourage po namin ang bawat isa po sa atin na tapusin po muna ang volume 1 up until the end of the month and simulan po ang volume 2 on September 2026. At para naman po sa ating M310 Club theme song writing, inaanihan po namin na makidalo po ang lahat. At ito po ay open to all TUZ zones at bawat zone po ay pwedeng mag-submit ng hanggang 2 entries. For our criteria for judging, the message of the song is 40%, musicality is 40%, performance 20%. At ang kanta po ay dapat nakabase sa ating pong Malakay 3:10 at sa prinsipyo po ng tithing. At maaari po itong English or Tagalog at dapat po ay original composition, biblically rooted at Christ-honoring ang lyrics at ang genre po ay accepted at ang submission po ay kailangan ng lyrics, melody, demo, and notation and including the short explanation po ng mensahe. Ang deadline po ay on September 12, 2026 at ito po ay para sa darating na TUZ Zonal Fellowship on September 20, 2026 sa ganap po na 1:00 ng hapon. Kaya inaaniyahan po na ang bawat zone po ay makidalo sa gawaing ito. At next week na po, ang Guided by the Promise Spirit Retreat for our Upward Youth. At mangyari lamang po na makipag-ugnayan sa ating pong Upward Youth Officers para po sa karagdagang impormasyon. At mamaya din po ang ating MM2 Exicom meeting, 1:30 p.m. sa Palatio Unida Church. Mangyari lamang po na makipag-ugnayan sa ating pong Pastor Jojo Filio. May changes po daw sa venue. Dito na po daw sa ating church po, 1:30 p.m. Magkikita-kita po daw dito ng 1:30 p.m. sa lahat po ng makiki-join at sabay-sabay pong pupunta sa Palatio Unida Church. At narito po ang mga pictures po ng ating Dreamville Mission kahapon po, August 22. At maraming salamat po sa mga nanguna, sa mga leaders, sa mga youth na patuloy pong nagtuturo sa ating Dreamville Mission. Purihin po ang Panginoon sa inyo pong commitment. Happy birthday, Sister Anna Marie Angelico, August 20th.
Happy birthday, Brother Nuriel Ordonez, August 23. Happy birthday, Brother Eleazar Huta, August 24. Happy birthday, Brother Cito Bana, August 26. And happy birthday, Brother Heron Alosada, August 29. Idol, eh? Wala siya dito. Engineer. At ang buong kapatiran po ng Tipas Unida Church ay taus-puso pong nakikiramay sa buong sambahayan ng mga Garcia sa pagyao po ng ating minamahal na kapatid at kapamilya, Sister Elsie Mariano Garcia. Nawa ang kalinga at kaaliwan nawa ng Panginoon ang siyang sumainyo sa panahon ng inyong pagdadalamhati. At para naman po sa ating NOAA Project Cake Raffle, mangyari lamang po na bumunot. Congratulations po to our Dr. Neptali Ordonez. At muli, ine-encourage po ang bawat isa po sa atin na pagtulungan po nating mapuno ang ating pong building blocks para po sa ating NOAA project. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito at makakatayo na po ang kapulungan. Bago po ang lahat, welcome po sa Tipas Unida Church. Mangyari lamang po na kumaway, Sister Edna Ocampo, Brother Marky Anthony C. Bautista, Michael Jane C. Valero, and John Mark C. Valero. Muli, welcome po sa Tipas Unida Church. That the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. That day that the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be